Good morning mga Inday. Lamig pala. Hindi ako nagsombrero. Sakit sa likod. Sakit sa likod yung lamig. Hi. Hindi ko siya suot ko. Happy blessed Sunday po sa lahat. Ingat po tayo. Umuulan po. Maambon. Ayan. Ganito yung buhay OFW. Maulan. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Umuulan po. Ayan. Continue ko lang po yung aking kwento sa pagiging OFW. So, yun na nga po. Una ko pong abroad ay Malaysia. Sa Malaysia po, sobrang hirap ang dinanas ko doon. Kasi that time na pumunta po ako ng Malaysia, wala pang cellphone. So, sulat-sulat lang po yun. Alam niyo po, napakalungkot. Sulat-sulat lang. Nagsusulat ako doon sa nanay ko. Mag-iintay ako ng halos 1 buwan bago ko matanggap yung sulat. Tapos sobrang hirap pa noon kasi wala akong kakilala, wala akong day off. Hindi ko alam kung saan ko ihuhulog o ipopost yung aking sulat na para sa nanay ko. Pagkatapos po, yung amo ko kasi lumabas. Ang amo ko doon ay stay-in. Napakalaki ng bahay, tapos 2 ang sasakyan. Napakahirap po ng sitwasyon. Tapos ang nangyari, nag-abang po ako, lumabas ako ng gate. Nag-abang ako ng mga sasakyan, tracking. Nag-abang ako, makisuyo ako na kung pwede paki-post, pakihulog yung aking yung aking sulat. So, yan po. May po kasi may music doon sa unahan. So, yan po ang nangyari. Lumabas pa ako ng gate, tapos nag-abang ako ng tracking yung nakita ko. Tumigil din naman sila. Yung tracking na yun, mga ibang national. Sabi ko kung pwede pakitulungan ako, i-post yung sa munisipyo, ihulog sa munisipyo yung aking sulat. Ay hindi sila marunong mag-English, hindi nila maintindihan yung sinabi ko. Kaya wala talaga. So, naka-1 buwan na po ako doon. Yun po. Pagkatapos sa 1 buwan, kinausap ko yung amo ko na kung pwede pupunta ako sa munisipyo at ihuhulog ko kako yung sulat na yun. Ang nangyari pala, napakalayo doon sa bahay ng amo ko, ang munisipyo. So, ang ginawa niya nung lumabas siya na yung nag-post ng aking sulat. Siya na yung nagpunta sa munisipyo, tapos sinulog niya doon. Yun, intay ako ng intay after 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Pagka 3 weeks, natanggap akong reply ng nanay ko. Actually, nung dumating ako ng Malaysia, iyak ako ng iyak. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, sobrang homesick, nakakalungkot. At napakahirap ng trabaho ko doon, up and down yung bahay, napakalaki yung bahay. Siyempre first timer ka, di ba? So, tapos, may parking sa harapan ng bahay, may gate, tapos may garden pa sa side by side ng lote. Tapos sa gitna ay parking. 2 kotse, araw-araw mo yun lilinisan. So, napakahirap mga Inday, di ba? Sa first timer. Kaya doon sa mga mag-a-abroad, think 100 times bago kayo na kailangan handa kayo
ano man ang mangyari sa buhay, ano man ang magiging kapalaran natin sa abroad, kailangan po ay handa kayo at kailangan labanan nyo yung homesick. Lalo na kung ang iniwan yung bata ay maliit pa, katulad ko, yun, mahirap po talaga. Kaya pag nasa abroad ka, yun nga sabi nila, kung sa seaman, wala na yung kalahating mong paa nakabaon na. Yung isa mong paa nakabaon na. Ibig sabihin, talagang laban na sa hirap, ano man ang mangyayari. Ano man ang mangyayari sa ating pag-a-abroad ay maging handa tayo. Unang-una sa lahat, hindi tayo makalimot na magdasal sa Panginoon. Huwag tayo makalimot ano man ang gagawin natin. I-offer natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga paghihirap. At ang lahat ng iyon ay ating mapagtatagumpayan. So, yun lamang po. See you next po uli sa aking video. Naway maging isang aral o ano man, o maging kapupulutan ng aral yung aking naging journey sa pagiging OFW. Ayan, God bless po sa ating lahat. Happy blessed Sunday. Ingat po tayo and bye. Maulan po.